Dahil sa napakalyamado na tagumpay ng mga allies laban sa Imperial Japanese Military, di katakataka na ang pagsalakay sa isang kampo sa Cabanatuan City noong 1945 upang palayain ang mga bihag ay ginawa ng maraming pelikula sa Hollywood. Ang tinaguriang Cabanatuan Raid ay naging tanyag dahil sa kakaibang mga estratehiya at teknik na militar na hinangaan ng maraming mga historian. Ngayon, ating alamin ang kamanghamanghang mga detalye upang isakatuparan at magtagumpay ang isa sa pinakamapangahas na rescue mission sa World War II. Ngayon, tayo'y bumalik sa 1945. Matapos matalo at sumuko ang United States Armed Forces in the Far East o USAF sa mga Hapon, kasabay ng pagbagsak ng Bataan at Corregidor noong 1942, libo-libong mga sundalong Amerikano na swerteng nakaligtas sa Bataan Death March ang dinala sa mga concentration camps sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa sa mga kampong ito ay ang Cabanatuan Prison Camp. Ang kampo na may lawak na 40 hectares at matatagpuan sa lalawigan ng Nueva Ecija ay dating training camp ng US military at napasa kamay ng mga Hapon noong 1942. Ito ay tinawag ng mga lokal na Kampo Pangatian dahil katabi ito ng baryo na ganoon ang pangalan. Ang hugis parihaba na kampo ay may sukat na 700 meters ang lalim at 550 meters ang lapad. Napapalibutan ito ng 8 talampakang taas ng bakod na yari sa barbed wire at ilang mga pillbox at guard tower. Umabot sa mahigit 8,000 ang mga bilanggo na nakapiit sa kampo na kinabibilangan ng mga sundalo at sibilyan mula sa iba't ibang mga bansa sa Asya na nasakop ng Japan. Bumaba ang bilang na ito dahil ipinatapo ng Imperial Japanese Army sa ibang bahagi ng Pilipinas ang marami sa mga bihag tulad sa Palawan upang gamitin sa paggawa ng mga kampo at paliparan. Sa kanilang pagkain, ang mga preso sa Cabanatuan ay binibigyan ng kaunting rasyon na katumbas ng 2 kainan sa isang araw. Ang bawat rasyon ay may kanin, prutas, saging at karne. Kumpara sa ibang mga kampo, mas maluwag ang trato ng mga Hapon sa mga POW sa Cabanatuan, lalo na sa pagkain. Pinahihintulutan din sila na mag-garden at magkantay ng mga hayop na pumapasok sa kampo. Minsan din, nakakapagbili din sila ng mga pagkain sa mga bantay. Pinahintulutan din ang isang talipapa sa loob ng kampo kung saan nakakapamili ang mga preso at kanilang mga bantay ng saging, kape, itlog, sigarilyo at kahit notebook at panulat. Pinapayagan din silang makapaglaro ng baseball, ping-pong at makapagbasa sa library na may mahigit 3,000 mga libro na bigay ng Red Cross. Kada Pasko din, pinapayagan ng mga Japanese Guard ang Red Cross na mamigay ng regalo sa mga POW tulad ng kahon ng corned beef, instant coffee at tabako. Sa kabila ng magandang pakikitungo ng mga Hapones, patuloy pa rin ang pang-aabuso sa maraming mga POW. Marahas na pinipigilan ng mga Hapon ang mga nagtatangkang tumakas. 4 na sundalo ang minsang nagtangka ngunit nahuli. Sila ay binugbog, pinagbungkal ng hukay at pinatay sa harap ng mga kasamahang POW. Nagbabala ang mga Hapon na 10 POW ang kanilang papatayin sa isang pagtangkang tumakas. Dahil dito, naging maingat at mapagmatyag na ang mga POW at pinipigilan nila mismo kung may kasamahang nagbabalak na tumakas. Ilang buwan matapos ang pagbabalik ni General Douglas MacArthur sa Leyte at habang inihanda ang paglusob sa Luzon upang patalsikin ang mga Hapon, naganap ang karumaldumal na Palawan Massacre na atin nang itinampok dito sa ating channel. Upang di na maulit ang karahasan sa Palawan, iniutos ni MacArthur ang pagpapalaya sa mga POW sa Cabanatuan. Ikinasa ang planong rescue mission ni Major Bob Lapham ng USAF at ni Captain Juan Pahota, leader ng mga lokal na gerilya. Ngunit nangamba sila na kukulangin ang kanilang mga gamit upang ligtas na maitakas ang mahigit 500 POW na kadalasan ay mahina na at sakitin. Sa mga linggo bago ang pagsalakay, may malaking pagkakataon ang mga POW na makatakas.
Habang papalapit sa Luzon ang tropa ni MacArthur, iniutos ng Japanese Imperial High Command na dalhin sa Japan ang karamihan sa mga bihag. Dahil mga sakitin at di mapakinabangan sa mga labor camp, tanging mga 500 POWs na lamang ang natira. Upang mapalakas ang kanilang depensa laban sa mga tropa ng Allies, lahat ng mga Hapones sa Kabanatuan ay umatras papunta sa Northern Luzon at iniwan ang mga POW. Sa kabila ng pagkakataon, di nangahas na tumakas ang mga POW sa takot na baka patibong lamang ng mga kalaban ang pag-withdraw at nasa paligid lang ng kampo ang mga ito at naghihintay ng dahilan upang sila'y imasakyer kung tumakas. Nang bumalik ang ilang mga unit ng Japanese force sa kampo upang magpahinga, hinayaan lang nila ang mga POW na umikot sa kampo upang magtanim o kaya ay magkatay ng 2 kalabaw na kinuha nila mula sa labas ng kampo. Nakatulong ang magandang pagkain at maayos na pagtrato sa mga POW upang sila'y lumusog at lumiksi ang kanilang pangangatawan. Bago kina Lapham at Pahuta, ilang mga plano pa ang inilatag sa pagligtas sa mga POW sa Kabanatuan. Isa rito ay iminungkahi ni Lieutenant Colonel Bernard Anderson kung saan ipupuslit ng mga gerilya ang mga POW, ilalakad ng hanggang 80 kilometers hanggang makarating sa baybayin. Mula rito, isasakay sila sa 30 submarino at tuluyang itakas. Di sumang-ayon nito si MacArthur sa pangambang baka patayin ang lahat ng mga POW kung maabutan ng mga Hapones. Wala rin daw ganun karami na submarino na pwedeng magamit sa misyon. Noong January 26, 1945, humingi ng pahintulot sa 6th Army na pinamunuan ni Lieutenant General Walter Kruger na ilusad na ang rescue operation sa Kabanatuan bago pa mapatay ng mga Hapones ang mga bihag. Sa estimate ni Lapham, ang kampo ay binantayan ng hanggang 300 sundalong Hapon at pinalibutan ng di bababa sa 6,000 iba pa sa buong Kabanatuan. Gamit ang mga surveillance pictures ng mga eroplanong nagmanman sa ibabaw ng kampo sa mga nangdaang araw, pumayag si Kruger at nilatag ang planong paglusob. Binuo ang rescue mission na kinabibilangan ng 120 US Army Rangers. Ito ay pinangunahan ni Lieutenant Colonel Henry Mucci. Kabilang dito ang 100 ng Alamo Scouts at 80 mga Pilipinong gerilya na magsisilbing giya at backup. Ang bawat isa sa 2 team ng Scouts ay may mga suksok na 45 caliber pistol, 3 granada, kutsilyo, M1 carbine at extra na mga bala. Kabilang naman sa firepower ng mga Rangers ang Thompson submachine gun, Browning automatic rifle o BAR, M1 Garand, mga pistola, granada, kutsilyo at ilang piraso ng bazooka. 4 na combat photographer din na armado ng kamera at mga pistola ang sumama dahil sa kagustuhan ni Mucci na i-document ang operasyon. Plano ni Mucci na isagawa ang raid pagka January 28, ngunit dahil di pa sila kumbinsido sa kanilang nalikom na intel, dahan-dahan silang tumungo sa kampo sakay ng mga transport truck hanggang sa bayan ng Gimba. Mula rito, umiwas sila sa main highway upang huwag makasalubong ng Japanese patrol at binagtas ang mga masukal na damuhan papasok sa bayan. Sinalubong sila ng isa pang US Rangers Company sa ilalim ni Captain Robert Prince na kinabibilangan ng 120 sundalo at mga Pilipinong gerilya na nagpalaki sa attack force bandang alas 5 ng hapon at muling lumakad buong magdamag. Upang di mahalata ang pagdaan ng isang malaking grupo ng mga armado, ilang mga Pilipinong naunang lumakad upang busalan ang mga manok at mga aso sa mga baryo na kanilang madaanan. Nakarating ang grupo ni Mucci sa isang baryo mga 5 kilometro mula sa kampo pagka umaga ng January 29. Dito nakausap niya ang mga naunang scouts na nagmanman sa kampo at sinabi sa kanya na ang paligid ng kampo ay isang malawak, patag at walang kahit isang hibla ng damo na pwedeng pagtaguan. Gayunpaman, binalak ni Mucci na isagawa ang pag-atake kinagabihan. Nakipag-usap din siya kay Captain Juan Pahuta na may kasamang 200 sundalong Pilipino.
Tumutol si Pahuta at sinabing hayaan munang makadaan ang isang dibisyon ng mga Hapon at makalampas ito ng kampo bago sila umabante upang di sila mahirapan sa labanan. Ayon kay Pahuta, may 1,000 mga kaaway ang nakapwesto sa kabilang pampang ng Cabo River na paligid ng kampo, maliban pa sa malaking garison ng mga Hapon sa sentro ng bayan na di bababa sa 7,000 ang bilang. Ibinigay ni Mochi ang command sa isang unit ng Rangers kay Prince na kinabibilangan ng 90 na mga sundalo na siyang mag-assault sa kampo at isang platoon ng Rangers naman ang aabante sa likurang bahagi. Sa tansya ni Prince, di lalampas sa 30 minuto ang raid at sila'y kailangang aatras patungo sa posisyon ng mga guerrilla at tuluyang mag-withdraw sa American lines. Magsisilbing blocking force sa tulay ng Cabo River ang grupo ni Pahuta at isang unit naman ng mga guerrilla sa ilalim ni Captain Eduardo Hoson kasama ang isang Ranger Bazooka team ang haharang sa kabilang daan na kung sakaling may reinforcement mula sa Japanese garrison sa Cabanatuan. Dahil sa malawak na kapatagan sa paligid ng kampo, kinailangan ng raiding team na gumapang sa ilalim ng takip silim hanggang makarating sila sa bakod ng kampo nang di namalayan ng mga gwardya. Nagamba si Captain Prince na baka maabutan sila ng liwanag ng buwan at ma-expose ang mga Rangers kaya kailangan nila ang mainam na cover. Plano niya, kung abutan man sila ng liwanag, bibiglain na lamang nila ang kampo at simulan ang paglusob. Upang malistract ang mga gwardya, iminungkahi ni Captain Pahuta na magpalipad ng eroplano ang US Army sa ibabaw ng kampo habang hinay-hinay na gumagapang papalapit ang mga Rangers. Sa loob ng kampo, nanatiling normal ang galaw ng mga POW. Wala silang kaalam-alam sa rescue mission at ayaw nilang maniwala na kahit sa nakaraang hapon, 2 batang Pinoy ang naghagis mula sa labas ng kampo ng mga bato na may nakadikit na papel na sinulatan ng mga katagang, "Be ready to go." Inakala nilang nagloloko lang ang mga bata, lalo pat naging maingat sila dahil dumadami ang mga gwardya. Nangangamba sila na baka bigla na lamang silang pagbabarilin sa sunod na mga araw. Naniwala kasi sila na dahil papalapit na ang mga alay sa Luzon, baka ayaw ng mga Hapones na sila ay ma-rescue at muling makipaglaban o kaya ay ibulgar ang kahiyupan sa kanila sa Bataan Death March. Gayunpaman, may ilan pa ring kursunada na tatakas bandang 8:00 sa mismong gabi ng raid. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad, napaikutan ng mga Rangers ang labas ng kampo. Samantala, nakapwesto na rin ang blocking force ni Pahuta at Hoson na naglatag ng tig 25 landmine sa tulay ng Cabo at sa kalsada mula sa Cabanatuan. Pagkagat ng dilim, pumesto ang mga Rangers malapit sa bakod at hinintay ang pangnakaw atensyon na eroplano upang makagapang ang malaking bahagi ng assault team sa main gate ng compound. Bandang 6:45 ng gabi, lumitaw ang isang P-61 Black Widow mula sa 547th Night Fighter Squadron ng US Army. Ang eroplanong pinangalan ng Hard to Get at pinalipad ni na Captain Kenneth Scriber at First Lieutenant Bonnie Rax ay nagpasirko-sirko sa himpapawid na parang aerial acrobat sa ibabaw ng kampo. Habang tumingala ang mga gwardya upang tingnan ang eroplano na sinadyang pupugak-pugak ang makina, umusad naman ang mga Rangers papalapit sa kampo. Tumagal ang acrobatics ng 20 minuto bago dumiretso ang eroplano sa isang bundok na animoy nag-crash. Sabay nito, isa pang grupo ng mga guerrilla at ilang Rangers ang mabilis na gumalaw upang putulin ang linya ng komunikasyon sa kampo upang di makatawag ng reinforcement sa mga mas malaking puwersang Hapones na nasa sentro ng Cabanatuan. 15 minuto bago mag 8:00 ng gabi, nagsimula ang putukan ng banata ng assault team, ang mga tore ng bantay at ang barracks. Sinundan ito ng pagpasok ng main body ng mga Rangers sa pangunahing gate at agad pinaputukan at sinunog ang guardhouse at kwarto ng mga opisyal ng mga bantay.
Matapos patayin ang mga bantay, tinungo ng mga Rangers ang mga kubo kung saan naroon ang mga POW at sila'y inilikas. 2 truck na puno ng mga Hapones ang nagtangkang tumakas, ngunit pinasabog ng nakaabang na basuka team ng Rangers. Isang Hapones ang nagpaputok ng 3 round ng mortar na tumama sa ilang mga kasapi ng raiding team. Namatay sa kanyang mga sugat ang battalion surgeon na si Captain James Fisher, habang isang Pilipinong sundalo at 2 US Rangers naman ang sugatan. Napatay din ang nagpaputok na kaaway. Sa labas ng kampo, mabilis na umaksyon ang mga blocking force ng mga Pilipino. Nang magsimulang magpaputok ang mga Rangers, inunahan na ng grupo ni Captain Pahota ang mga kalaban na nasa kabilang pampang ng ilog. Pinasabog din ng mga Pilipino ang tulay at di nakalusot ang mga tangke at iba pang mga sasakyan ng reinforcement. Isang gerilya na ilang oras lang tinuruang gumamit ng basoka ng mga Rangers ay pinutukan at pinasabog ang 4 na tangke ng mga Hapones na nakatago sa likod ng kumpol ng mga puno sa kabilang pampang. May ilang mga Hapon na nagtangkang ikutan sina Pahota sa pamamagitan ng paglusong sa ilog ang naispatan ng mga gerilya at agad na napatay. Sa gitna ng putukan, nagkagulo sa kwarter ng mga POW. Di nila lubos maisip na nirescue na sila at ang buong akala nila ay simulan na ang pagmasakir sa kanila ng mga Hapones. Agad nagtago ang mga POW sa kanilang mga kubol, sa mga kubeta at kahit sa mga kanal sa loob ng kampo. Nang tinawag na sila ng Rangers para sumama, mas natakot sila sa pangamba na baka patibong lang yon sa gagawing masakir. Marami sa mga POW ang pumalag dahil nanibago sila sa mga baril at sombrero ng mga nagpakilalang Rangers. Upang makasiguro, tinanong ng mga POW ang mga nagpakilalang tagapagligtas kung taga saan sila. Dahil gahol sa oras, ilan sa mga POW ang persahang binitbit palabas ng mga Rangers upang mapadali ang kanilang pagtakas. Nang 8:15 ng gabi, nagpaputok ng flare si Captain Prince bilang hudyat na tapos na ang assault sa kampo. Ngunit sa kasamaang palad, isang sundalo ang aksidenteng nabaril ng kasamahan at napatay habang sila ay papaatras na pabalik sa Rendivo Point sa kabilang dako ng ilog. Naghihintay ang hinihandang 26 na kariton na hila-hila ng kalabaw para sakyan ng mga POW. Muling nagpakawala ng flare si Prince bandang 8:40 bilang hudyat na mag-withdraw ang mga tropa ni Pahota at Quezon. Naantala ng mahigit 1 oras ang pag-atras ni Pahota dahil patuloy pa ang bakbakan sa bahagi ng nasirang tulay bago tuluyang nagapi ang mga Hapones. Dahil walang aksyon sa kanyang sektor, sumabay sa withdrawal ang grupo ni Quezon para mag-escort sa mga POW. Mula sa kampo, naglakad ng 5 kilometro ang rescue party, dala ang kanilang mga nirescue na POW na sakay ng mga kariton ng kalabaw. Sa kanilang pagbabalik, nakasalubong nila ang mga komunistang Hukbalahap, isang grupo ng mga gerilyang galit pareho sa mga Hapon at sa mga Amerikano. Karibal din nila ang mga tropa ni Pahota. Nang nireport kay Muchi ang pagharang ng mga Hukbalahap, galit niyang ipinaalam na nakasunod sa kanila ang humahabol ng mga Hapon. Pinalusot ng mga Huk ang mga Amerikano, ngunit pinigilan ang grupo ni Pahota. Labis na nagalit si Muchi at nagbanta na tatawag ng airstrike upang pulbusin ang kuta ng mga komunista. Dito na sila pinalusot at tuluyang nakaalis. Sa kabuuan, mahigit 100 kariton ang ginamit ng mga Rangers at mga gerilya upang sakyan ng mga nanghihina at nangayayat ng mga POW. Labis din ang tinamong pagod ng mga sundalo at mahaba na ang 6 na oras na tulog nila sa loob ng 3 araw. Dahil sa matinding pagod, nag-hallucinate at nakakatulog na lamang ang mga sundalo sa mahabang lakaran. Upang manumbalik ang kanilang liksi at pagiging alerto, binigyan sila ng amphetamine Benzedrine. Ayon sa isang sundalo, halos di na niya mapikit ang kanyang mata kahit papilitin niya nang lumunok siya ng isang tableta.
Sa kabuuan, mission accomplished ang nangyari para sa Allied Forces. Nailigtas ang lahat ng 522 prisoner of war na kinabibilangan ng mga sundalong Amerikano, British at Dutch at mga sibilyan mula sa Netherlands, US, Norway, Britain, Canada at Pilipinas. Maliban kay Fisher na namatay sa kanyang mga sugat sa mortar attack, namatay din sa friendly fire incident ang isang sundalong Kano. Isang POW na hinang-hina na ang katawan ang namatay sa atake sa puso habang karga ng isang ranger at papalapit na sila sa main gate ng kampo. Isang preso din ang namatay dahil sa karamdaman pagdating niya sa kampo ng mga Amerikano sa bayan ng Talavera kinabukasan. 20 mga tauhan ni Pahuta at 4 na rangers at scouts ang nasugatan. Sa hanay ng mga Hapones, 1,000 ang namatay at 4 na mga tangke ang nawasak o kaya'y nasira. Ano pang mga kwento tungkol sa World War II ang iyong gustong ating pag-usapan? Mag-comment sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe dito lang sa Maaksyong Kasaysayan.